ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magbe-break na sina Francis at Ina. Tuluyan ng kakampi si Francis sa daddy niya dahil sa hinanakit niya kay Ina. Babalik na si Joanna kay Lola Oria at magkakasundo silang bawiin ang kumpanya mula kina Charlie at Lani. Abangan natin sa Shining Inheritance. Nalasing si Joanna. Napariwara siya dahil sa isang babaeng sinamantala ang kalasingan niya. Nilagyan pa ng babae ng gamot ang inuming tubig ni Joanna para mas lalo pang malugmok si Joanna sa pagkakalasing. Walang kamalay-malay si Joanna na ang kausap niya ay hindi pala siya tutulungan. Kung hindi, ipapain pala siya sa isa pang lalaki. Ang lalaki na magsasamantala sa kalasingan ni Joanna. Hindi inuwi si Joanna sa kondo niya. Dinala si Joanna sa lugar ng lalaki at ginawa nito ang masama nitong plano. Iyak ng iyak si Joanna. Wala na siyang mapupuntahan dahil naghihirap na siya. Isa lang ang naisip niya, ang balikan ang lola niya. Alam niya na kahit gaano pa siya kasama, ay tatanggapin pa rin siya ng lola niya. Nagsisisi na si Joanna dahil mas naniwala siya kina Charlie at Lani. Galit na galit naman si Joanna sa dalawa. Gusto niyang makapaghigante sa kanila. Samantala, naglalasing rin si Yuan hanggang sa hinamon siya ni Francis ng karera dahil pinaglalaban nila si Ina. Hindi ito natuloy dahil pinigilan sila ni Ina. Nagalit si Ina kay Francis dahil pinapatulan pa ni Francis si Yuan, gayong alam naman ni Francis kung gaano kalasing si Yuan. Posibleng may maaksidente sa kanila, lalo na si Yuan. Wala siya sa sarili niyang katinuan. Nagalit si Francis kay Ina dahil mas pinapanigan pa ni Ina si Yuan, gayong siya naman ang nobyo nito. Pinapapili ni Francis si Ina sa pagitan nila ni Yuan at Francis dahil gusto ni Francis na mapahiya si Yuan. Iniisip ni Francis na siya ang pipiliin ni Ina. Napatingin si Ina kay Yuan. Nakita niyang nanghihina sa kalasingan si Yuan. Hindi nagsalita si Ina. Hindi niya sinagot ang tanong ni Francis. Pero nilapitan ni Ina si Yuan para alalayan dahil alam niyang kailangan ni Yuan ng tulong niya. Si Francis naman ay matino at alam niyang makakawi ito sa bahay niya. Nabigla si Francis. Sa pakiramdam niya ay sinagot na siya ni Ina na si Yuan ang pinipili niya. Galit na galit si Francis dahil napahiya siya sa karamihan. Naiiyak na siya. Sumakay na siya sa sasakyan niya. Pinatakbo niya ito ng mabilis. Tinulungan naman si Ina ng mga kaibigan ni Yuan. Hinatid sila sa bahay hanggang sa makauwi. Alam ni Ina na sa pagtulong niya kay Yuan, binigo niya si Francis. Saka na lang siya magpapaliwanag kay Francis. Kinabukasan, nag-usap sina Francis at Ina. Galit na galit si Francis dahil sa pagkakapahiya niya. Siya na mismo ang nagsabi kay Ina na hiwalay na sila ng nobya. Tuluyan nang babalik si Francis sa daddy niya bilang pagganti kay Ina. Naging masama na rin siya kay Ina dahil sa sakit na naramdaman. Kahit magpaliwanag pa si Ina ay hindi na rin siya pinakinggan pa ni Francis. Tinanggap na lang ni Ina nang maluwalhati ang desisyon ni Francis. Umiiyak si Ina. Mahal rin naman niya si Francis pero bilang kaibigan. Kahit paano ay malalim na ang pinagsamahan nila bilang magkaibigan. Inabutan siya ni Yuan. Nilapitan siya nito. Pinakalma ni Yuan si Ina. Pinatahan siya sa pag-iyak. Hanggang sa mga ilang sandali pa ay dumating si Joanna na luray-luray ang damit. Gusot ang buhok at wala pang maayos na tulog. Mukhang may pinagdaanan. Pareho sina Ina at Yuan ay sinalubong si Joanna at nag-aalala. Umiiyak si Joanna. Sinabi niya na gusto na niyang magbago. Gusto na niyang bumalik sa lola niya kung matatanggap pa siya nito.
Humingi rin ng tawad si Joanna kay Ina sa mga nagawa niyang masama kay Ina noon. Lahat yon ay pinagsisisihan na ni Joanna. Masaya naman si Ina dahil nagbago na si Joanna. Agad niyang tinanggap ang paghingi ng tawad ni Joanna. Alam ni Ina na matutuwa si Lola Oria kapag malaman na nagbalik na si Joanna. Isang bagong Joanna na, isang mabait at mapagkakatiwala ang apo ni Lola Oria. Natuwa rin si Yuan sa pagbabago at pagbabalik ni Joanna sa kanila. Nagkaharap ang maglola, nagkaiyakan sina Lola Oria at Joanna. Nagkapatawaran rin sila. Ngayon, handa na silang kalabanin sina Charlie at Lani. Sila ang sumira sa pamilya nila. Gumawa ng paraan sina Ina at Lola Oria para maibalik kay Lola ang kumpanya. Dahil matino pa ang pag-iisip ni Lola Oria, sinabi ng abogado na may karapatan pa rin si Lola Oria sa kumpanya. Walang bisa ang pagbebenta ni Joanna ng kumpanya. Inilatag ng abogado ang mga dokumento na makapagpapatunay na walang karapatan sina Charlie at Lani sa pagkamkam sa kumpanya. Maayos na ang lahat. Masaya naman si Joanna dahil naibalik na ang kumpanya sa lola niya. Lulusob na lang sila para sorpresahin sina Lani at Charlie. Handa na si Lola Oria na bawiin ang yaman ng mga De La Costa. Nagsagawa ng isang event sina Charlie at Lani para i-announce sa lahat ng mga empleyado na sila ang nagmamay-ari at bagong may-ari ng kumpanya. Masayang masaya pa sila. Sa pagsasalita ni Charlie, maya-maya ay pumasok si Ina na pumapalakpak. Kunwari ay pinupuri niya si Charlie. Pero alam ni na Lani na pang-iinsulto ito. Nagtataka sina Charlie at Lani kung bakit ganun na lang ang grand entrance ni Ina. Ganun rin si Francis. Nagulat siya sa pagsulpot ni Ina. Isinigaw ni Ina ang magandang balita. Hindi sina Charlie at Lani ang tunay na may-ari ng kumpanya. Maya-maya ay ipinakilala na ni Ina ang tunay na may-ari ng kumpanya ng mga De La Costa. Si Lola Oria De La Costa. Isa-isang nagpasukan sina Lola Oria at ang mga apo niyang sina Yuan at Joanna. Nakasuporta ang dalawang apo sa lola nila. Nabigla sina Lani at Charlie. Pinaglalaban nila na sila ang may-ari at hindi si Lola Oria. Pinakitaan ni na Joanna at Yuan ng mga dokumento na ang lola nila ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya. Walang bisa ang pag-aangkin ni na Charlie at Lani dahil matino pa ang pag-iisip ng lola nila. Hindi makapaniwala at mas lalong hindi payag si Charlie hanggang sa nagkaroon ng dahas. Unang naglabas ng baril si Charlie. May kasamang mga pulis na Ina bilang proteksyon nila dahil alam nilang marumi makipaglaban sina Charlie at Lani. Babarilin sana ng pulis si Charlie pero sinangga ni Francis. Si Francis ang tinamaan ng bala. Bumagsak si Francis. Galit na galit si Charlie hanggang nagpalitan na sila ng putok ng baril. Nagkagulo na sa loob ng venue. Tumakas sina Charlie at Lani. Galit na galit sina Charlie at Lani. Mga ilang araw ang lumipas. Napasakamay na ulit kay Lola Oria ang kumpanya. Masayang winelcome ni Ina si Lola Oria dahil naibalik na sa kanila ang kumpanya. Pero hindi pa rin tapos ang paghihigante ni na Charlie at Lani. Kung hindi rin lang mapupunta sa kanila ang kumpanya, mas mabuti pang wasakin na lang nila ito. Sa sobrang galit at paghihigante, lalagyan ni na Charlie at Lani ng pasabog ang building para tuluyan na itong mawasak. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Shining Inheritance. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.